Magandang umaga mga kapatid. Ako'y labis na masaya na makasama kayong lahat sa ating espesyal na pagpupulong ngayong araw. Sa mga sandaling ito, nagtitipon tayo upang pag-usapan ang isang napakahalagang paksa na tiyak na makakatulong sa ating spiritual na paglalakbay at sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating paksa ngayon ay panalangin ng pasasalamat upang mag-akit ng kasaganaan sa simula pa lamang. Nais ko munang pasalamatan ang Diyos sa pagkakataong ito. Ang bawat araw ay isang biyaya at sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas, andiyan ang kanyang pagmamahal at gabay. Kaya naman bilang mga mananampalataya, mahalaga na ipahayag natin ang ating pasasalamat sa Kanya. Ang panalangin ng pasasalamat ay hindi lamang isang paraan upang ipakita ang ating pagkilala sa kanyang mga biyaya, kundi ito rin ay isang susi upang makamit ang kaunlaran sa ating buhay. Alam natin na ang salitang kaunlaran ay may iba't ibang kahulugan para sa bawat isa sa ating. Para sa ilan, ito ay maaaring tumukoy sa material na yaman, habang para sa iba, ito ay maaaring maging isang mas malalim na pag-unawa sa kaligayahan at kasiyahan sa buhay. Ano man ang ating panana, ang panalangin ng pasasalamat ay may kapangyarihang makahakit ng mga mabubuting bagay sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating pasasalamat, tayo ay nagiging bukas sa mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos. Nais ko ring hikayatin kayong magkomento sa ibaba kung ano ang mga bagay na nais niyong ipagpasalamat sa Diyos. Ano man ang mga malaking hakbang ito upang magpatuloy ang ating pag-uusap at tayo'y magkaisa sa ating mga pasasalamat. Sa ating komunidad, ang bawat munting bagay ay mahalaga, kaya't huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin. Bilang mga tagasunod ni Kristo, alam natin na ang pasasalamat ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang disposisyon ng ating puso. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, naway may sama natin ang ating pasasalamat. Sa mga pagkakataong tayo ay nagdaranas ng pagsubo, ang panalangin ng pasasalamat ay nagiging daan upang tayo ay makahanap ng pag-asa at lakas. Kapag tayo ay patuloy na nagpapasalamat, tayo rin ay nagiging instrumento ng kanyang pagmamahal at liwanag sa iba. Ngunit paano nga ba natin may hahanda ang ating mga puso sa panalangin ng pasasalamat? Una, kailangan nating maglaan ng oras upang magnilay-nila. Alalahanin ang mga biyayang natamo, gaano man ito kalit o kalak. Minsan, ang mga simpleng bagay tulad ng pagkakaroon ng pamilya, mga kaibigan, o kahit ang simpleng pagkain sa ating hapagkainan ay mga biyayang dapat ipagpasalamat. Ang bawat araw ay may kanya-kanyang hamon, ngunit sa likod ng mga ito, may mga bagay tayong dapat ipagpasalamat. Pangalawa, hikayatin natin ang ating sarili na maging mapagpasalamat hindi lamang sa mga magagandang bagay kundi pati na rin sa mga pagsubok. Sapagkat sa bawat pagsubok, may aral tayong natutunan at ito ay nagiging bahagi ng ating paglago bilang mga tao at bilang mga tao ng Diyos. Sa ating mga panalangin, iparating natin ang ating mga pasasalamat sa Diyos at hilingin din na tayo'y bigyan ng karunungan upang maunawaan ang kanyang mga plano para sa ating. Nais ko ring anyayahan kayong mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Sa pamamagitan ng inyong pagsuporta, mas marami pa tayong pwedeng pag-usapan at mas marami tayong matutulungan. Ang mga susunod na video ay puno ng inspirasyon at mga mensahe na makatutulong sa ating pananampalataya. Tayo ay sama-samang manalangin at magpasalamat sa Diyos at sa ating mga puso, naway maging daan ito upang tayo ay makahakit ng kaunlaran sa ating mga buhay. Maraming salamat sa inyong pagdalo at sabay-sabay tayong mapatuloy sa ating paglalakbay na puno ng pag-asa at pasasalamat. Sa Filipos 4:6 tinuturo sa atin ng salita ng Diyos na sa lahat ng bagay, dapat tayong manalangin at magpasalamat.
Ang panalangin ng pasasalamat ay hindi lamang isang simpleng ritual. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagdadala ng kapayapaan at kaunlaran sa ating buhay. Kapag tayo ay nagpasalamat sa Diyos, kinikilala natin ang Kanyang mga biyaya at kabutihan, at sa prosesong ito, nagiging mas bukas ang ating puso at isipan sa mga bagong oportunidad at biyayang maaaring dumating. Ang pagkilala sa mga biyayang natamo, kahit na ito ay maliit o malaki, ay nagdudulot ng kapayapaan sa ating isipan at puso. Sa mundong puno ng ingay at pangamba, ang pasasalamat ay nagiging isang kanlunga. Sa bawat oras na tayo ay nagpasalamat, pinipigilan natin ang mga negatibong kaisipan na maaaring sumira sa ating pananampalataya at pag-asa. Ang puso na puno ng pasasalamat ay hindi nag-aalala, sa halip, ito ay nagtitiwala na ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa ating mga buhay. Kapag tayo ay nananalangin at nagpapahayag ng pasasalamat, tila ba lumalawak ang ating panana. Nakikita natin ang mga bagay-bagay sa ibang liwana. Hindi natin naisasara ang ating sarili sa mga problema kundi sa halip. Nagiging mas handa tayong harapin ang mga pagsubo. Ang pasasalamat ay nagpapalakas ng ating loob at nagudyok sa atin na patuloy na magsikap at mangara. Sa bawat pasasalamat, nagiging daan ito upang makahakit ng mas maraming biyaya at kaunlaran sa ating buhay. Minsan, nagiging abala tayo sa ating mga pangarap at layunin na nalilimutan natin ang magpasalamat. Ngunit sa tuwing tayo ay nawawalan ng pag-asa, ang mga simpleng bagay tulad ng pagkakaroon ng tahanan, pamilya at mga kaibigan ay ilan lamang sa mga biyayang dapat nating ipagpasalamat. Ang mga ito ay nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang patuloy na magsika. Isipin natin ang mga panahon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubo. Madalas, ang ating reaksyon ay ang magreklamo o mag-alinlangan. Ngunit ang pagkakaroon ng pusong marunong magpasalamat ay nagiging susi upang mahanap ang mga solusyon sa ating mga problema. Sa halip na mag-focus sa mga kakulangan, ang pasasalamat ay nagtuturo sa atin na pahalagahan ang mga bagay na mayroon tayo. Sa ating panalangin, mahalaga rin na isama ang pasasalamat sa ating mga hiling. Hindi natin dapat kalimutan na ang Diyos ay nakikinig sa ating mga dalangin at ang Kanyang mga plano para sa atin ay puno ng kabutihan. Ang pasasalamat ay tanda ng ating pagtitiwala sa Kanya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagpapahayag ng ating pag-aalala, sabayan natin ito ng pasasalamat sa mga bagay na Kanyang naibigay sa ating buhay. Minsan, ang ating pananaw sa kaunlaran ay nagiging masyadong nakatuon sa material na aspect. Ngunit sa katunayan, ang tunay na kaunlaran ay nagsisimula sa ating puso at isipan. Ang pasasalamat ay nabubukas ng mga pinto hindi lamang sa mga material na bagay, kundi lalo na sa mga spiritual na biyaya. Ito ang nagiging daan upang tayo ay maging mas mapagbigay, mas mapagmalasakit at mas maligaya. Sa pamamagitan ng pasasalamat, natututo tayong makita ang kabutihan sa paligid natin. Ang mga tao, mga pangyayari, at maging ang mga hamon ay nagiging bahagi ng ating paglalakbay. Ang mga ito ay nagdadala ng mga aral na nagtuturo sa atin upang maging mas mahusay na ta. Ang ating mga karanasan, kasama ang mga biyayang natamo, ay nagiging pagkakataon upang magpatutuo sa kabutihan ng Diyos. Ang panalangin ng pasasalamat ay hindi lamang para sa atin kundi para rin sa iba. Sa ating mga testimonya ng pasasalamat, naipapahayag natin ang pagmamahal at kabutihan ng Diyos sa iba. Ang ating mga kwento ay nagiging inspirasyon sa iba upang sila rin ay matutong magpasalamat at maniwala sa mga plano ng Diyos para sa kanila. Sa ganitong paraan, ang ating pasasalamat ay nagiging daan hindi lamang sa ating sariling kaunlaran, kundi peti na rin sa kaunlaran ng ating komunidad at ng ating mga mahal sa buhay. Kaya't patuloy tayong manalangin at magpasalamat at sa ating mga puso, isama ang pananampalataya na sa bawat pasasalamat, tayo ay nagiging mas bukas sa mga biyayang nais ipagkaloob sa atin ng Diyos.
Sa ating pagninilay sa tema ng panalangin ng pasasalamat upang makaakit ng kaunlaran, mahalagang suriin ang 1 Tesalonica 5:16 -18. Sa mga talatang ito, inuutusan tayo na magalak, manalangin na walang humpay, at mapasalamat sa lahat ng pagkakatao. Ang mga ito ay tila simpleng utos, ngunit ang lalim at kahulugan nito ay may malawak na implikasyon sa ating buhay at sa ating pag-unawa sa kaunlaran. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang simpleng pagkilala sa mga biyayang natam. Ito ay isang aktibong pagsasagawa ng ating pananampalataya. Kapag tayo ay nagpapasalamat, ipinapakita natin ang ating tiwala sa Diyos. Sa mundo ng kaguluhan at pagsubok, may mga pagkakataong tayo ay nahihirapan at naguguluhan. Sa mga ganitong sandali, ang pagtanggap at pagpapahalaga sa mga bagay na mayroon tayo, kahit gaano ito kalit, ay nagiging daan upang mapanatili ang ating kapayapaan at pag-asa. Ang pasasalamat ay may kapangyarihan. Ito ay hindi lamang nagdadala ng kaaliwan sa ating puso, kundi nagiging instrumento upang makahakit tayo ng mas marami pang biyaya. Ang mga biyayang ito ay hindi lamang material kundi pati na rin ang mga spiritual na yaman na nagdadala ng kasiyahan at kasaganaan sa ating buhay. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagpapasalamat, tayo ay nagbubukas ng ating mga puso at isip sa mga posibilidad na maaaring dumating. Para sa Diyos, ang isang pusong punong-puno ng pasasalamat ay isang pusong handang tumanggap ng higit pang mga biyaya. Sa mga panahon ng pagsubok, ang pasasalamat ay nagsisilbing ilaw sa ating landas. Isipin natin ang mga sitwasyon kung saan tayo ay nawawalan ng pag-asa. Sa kabila ng mga hamon, kapag tayo ay nagpasalamat, nagiging mas malinaw ang ating pananaw. Nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay, kahit sa mga malilit na bagay. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagkakaroon ng pamilya, mga kaibigan, at kalusugan ay dapat ipagpasalamat. Ang bawat umagang dumarating ay isang pagkakataon upang muling magsimula at matutong magpasalamat. Hindi lamang ito nakikinabang sa ating sarili. Ang ating pasasalamat ay nagiging inspirasyon din sa iba. Sa ating mga testimonya ng pasasalamat, naipapahayag natin ang katapatan ng Diyos. Ang mga tao sa ating paligid ay nai-inspire at nahihikayat na makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga karanasan. Sa ganitong paraan, ang ating pasasalamat ay nagiging daan upang magtaguyod na mas malalim na ugnayan sa ating kapwa at sa Diyos. Ang pagkilala sa mga biyayang natamo at ang ating panalangin ng pasasalamat ay nagbibigay daan sa atin upang makita ang mas malawak na plano ng Diyos para sa ating buhay. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagpasalamat, tayo rin ay nagiging mas bukas sa mga plano ng Diyos. Ang kanyang mga plano ay laging may kabutihan at kaunlaran para sa atin, kahit na sa mga pagkakataong hindi natin ito nakikita o naunawaan. Sa huli, ang panalangin ng pasasalamat ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pribilehi. Sa ating paglalakbay, mahalaga na tayo ay maging masigasig sa ating pasasalamat. Sa bawat araw, sikaping magpasalamat hindi lamang sa mga magagandang bagay kundi pati na rin sa mga pagsubok na dumarating. Sapagkat sa mga pagsubok, natututo tayong umasa at magtiwala sa Diyos. Ang ating mga pasasalamat ay nagiging susi upang makahakit ng kaunlaran, hindi lamang sa material na aspeto, kundi lalo na sa ating spiritual na paglalakbay. Maging matatag tayo sa ating pasasalamat at tiyak na ang Diyos ay patuloy na magbibigay ng mga biyayang higit pa sa ating inasahan. Sa Salmo 107, 1:2 sinasabi, "Magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig ay nananatili magpakailanman." Sabihin ng mga tinubos ng Panginoon, ang mga kanyang tinubos mula sa mga kamay ng kaaway. Ang mga talatang ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na ipagpasalamat ang mga kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Sa ating paglalakbay, madalas tayong nahaharap sa hamon at pagsubok.
Ngunit sa kabila ng lahat, palaging may mga dahilan upang magpasalamat. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang simpleng pagkilala sa mga biyayang natamo, kundi isang makapangyarihang hakbang na nagdadala ng kaunlaran at kasaganaan sa ating mga buha. Kapag tayo ay nagpapasalamat, tayo ay nagiging bukas sa mga biyayang patuloy na ibinibigay ng Diyos. Sa ating pagninilay, makikita natin na ang bawat araw ay puno ng mga nakatagong biyaya. Minsan, ang mga malilit na bagay na ating tinatanggap ay nagiging malaking dahilan para sa ating kasiyahan at kapayapaan. Sa pasasalamat, tayo ay lumilikha ng isang puwang sa ating puso at isipan na nag-anyaya sa higit pang kabutihan. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangak at ang kanyang kabutihan ay hindi kailanman nakukulang. Sa pamamagitan ng ating mga pagsasaksi sa kanyang mga gawa, tayo ay nagiging saksi ng kanyang katapatan at pagmamahal. Ang pasasalamat ay hindi lamang nakatuon sa mga material na bagay o sa mga tagumpay sa buhay. Ito ay isang pagugali ng puso na nagugnay sa atin sa Diyos at sa ating kapwa. Ang pagkilala sa mga kabutihan ng Diyos ay nagiging daan upang tayo ay maging inspirasyon sa iba. Kapag tayo ay nagpasalamat sa kanyang mga biyaya, tayo rin ay nagiging liwanag sa madilim na mundo. Ang ating testimonya ng kanyang kabutihan ay nagiging tunay na saksi sa mga tao sa ating paligid. Sa ganitong paraan, nagiging kasangkapan tayo ng Diyos sa paghahatid ng pag-asa at kaunlaran sa ating komunidad. Sa ating mga buhay, may mga pagkakataon na tila mahirap magpasalamat. Sa oras ng pagsubok at sakit, maaaring mahirapan tayong makita ang mga biyayang available. Ngunit sa mga panahong lalo na sa mga pagkakataong ang pasasalamat ay higit na mahalaga. Ang pagpapahayag ng pasasalamat sa kabila ng mga hamon ay nagpapalalim sa ating pananampalataya. Ipinapakita nito na tayo ay nagtitiwala sa Diyos na ang kanyang mga plano ay laging para sa ating kabutihan. Sa mga pagkakataong tayo ay humaharap sa mga pagsubok, ang ating pasasalamat ay nagsisilbing sandata laban sa takot at pangamba. Ito ay nagiging dahilan upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya at mas mapalapit sa Diyos. Ang pasasalamat ay may kapangyarihan ding magbukas ng mga pinto ng oportunidad. Kapag tayo ay may pusong mapagpasalamat, nagiging mas receptive tayo sa mga positibong pagbabago at pagtanggap ng mga bagong pagkakatao. Ang ating pananaw sa buhay ay nagiging mas maliwanag at tayo ay nagiging mas handa sa pagtanggap ng mga biyayang nararapat sa ating. Ang pagkilala sa mga kabutihan ng Diyos at ang pagtanggap ng kanyang mga biyaya ay nagtutulak sa atin patungo sa kasaganaan. Sa huli, ang pasasalamat ay hindi lamang isang utos kundi isang paraan ng pamumuhay. Ito ay isang aktibong pagpili na dapat nating gawin araw-araw. Sa pamamagitan ng pasasalamat, tayo ay lumilikha ng isang kultura ng pagpapahalaga at pagkilala sa mga biyayang ating natam. Sa ating mga tahanan, komunidad at simbahan, ang pasasalamat ay nagiging daan upang tayo ay magkaisa at magtulungan sa pag-abot ng kaunlaran. Sa bawat pagkakataon ng ating pasasalamat, tayo ay nagiging kasangkapan ng Diyos sa paglikha ng mas magandang kinabukasan. Gayon, sa ating pagninilay at pagninilay sa mga biyayang ating natamo, tayo ay inaanyayahan na ipagpatuloy ang ating pasasalamat at ipahayag ang ating mga saks. Sa susunod na bahagi, tayo ay magkakaroon ng isang panalangin upang ipahayag ang ating mga pasasalamat sa Diyos at humingi ng kanyang patnubay sa ating paglalakbay tungo sa kaunlaran at kasaganaan. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Sa bawat umaga na kami ay nagigising at may pagkakataon na muling magsimula. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami ay humihingi ng iyong gabay at liwanag. Panginoon, sa mundong puno ng pagsubok at hamon, kami ay naglalakbay sa landas ng buhay na may pag-asa sa ating mga puso.
Naway matutunan naming makita ang iyong mga kamay na kumikilos sa aming paligid. Ang iyong mga biyaya ay hindi kailaman nakukulang. Ito ay nagumapaw sa aming mga tahanan, sa aming mga komunidad at sa aming mga pus. Pinasasalamatan ka namin sa mga pagkakataong kami ay nagtagumpay, sa mga pagkakataong kami ay natutong bumangon mula sa aming mga pagkatal. Sa bawat pagsubok na aming dinaranas, tulungan mo kaming makahanap ng kahulugan at laka. Naway maging inspirasyon ang mga ito sa amin upang mas lalo pang magtrabaho para sa aming mga pangarap at ambisyo. Itinataas namin sa iyo ang aming mga plano at layunin. Ang aming mga pangarap ay hindi lamang para sa aming sarili kundi para sa aming pamilya, sa aming komunidad at sa lahat ng mga tao na aming nakakasalamuha. Ikaw ang aming mga pangarap, O Diyos. Kayo ang aming matibay na kanlungan sa oras ng pangangailangan. Ipinagdarasal namin na ang iyong biyaya ay dumaloy sa aming mga gawa. Naway ang aming mga pagsisikap ay magbunga ng kaunlaran at kasaganaan. Tulungan mo kaming maging mga kasangkapan ng iyong kapayapaan at pag-ibig. Sa bawat hakbang na aming gagawin, naway makita ang iyong liwanag sa aming mga mata at madama ang iyong presensya sa aming mga pus. Panginoon, sa mga oras na kami ay nalulumbay at nawawalan ng pag-asa, naway ipaalala mo sa amin ang mga pagkakataong kami ay tinulunga. Sa mga pagkakataong kami ay nagdududa, tulungan mo kaming lumikha ng puwang para sa pananampalataya. Naway maging matatag kami sa aming mga paninindigan at hindi matitinag sa mga pagsubok. Hinihiling namin na ang aming mga puso ay mapuno ng pag-asa at ang aming mga isip ay maging handa sa mga bagong ideya at oportunidad. Tinatanggap namin ang mga hamon na dala ng buhay at sa bawat hakbang, kami ay humihingi ng iyong gabay. Naway maging matatag ang aming mga hakbang patungo sa kaunlaran. Ipinapanalangin namin ang aming mga pamilya, mga kaibigan at ang aming mga komunidad. Naway maging inspirasyon kami sa isa't isa at magtulungan sa pag-abot ng aming mga layuni. Bigyan mo kami ng karunungan upang makagawa ng mga tamang desisyon at mga hakbang na magdadala sa amin sa mas magandang kinabukasan. Panginoon, ang aming mga puso ay puno ng pasasalamat sa mga pagkakataon na kami ay nagtagumpay at kami ay humihingi ng iyong tulong sa mga oras ng pangangailangan. Maging sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, naway ipaalala mo sa amin ang mga pagkakataong kami ay tinulungan at ang mga biyayang iyong ipinakalo. Dalangin namin na ang aming mga adhikain ay maging kasangkapan ng iyong kaluwalhatian. Naway ang bawat hakbang na aming tatahakin ay magdulot ng kabutihan, hindi lamang sa amin kundi sa lahat ng mga tao sa aming paligid. Bigyan mo kami ng lakas upang patuloy na mangarap at maniwala na ang aming mga pangarap ay posible. Kami ay nagtitiwala sa iyong plano at sa iyong kabutihan, at kami ay handang tanggapin ang anumang hamon na darating. Sa aming paglalakbay patungo sa kaunlaran, naway huwag kaming mawalan ng pananampalataya. Itinataas namin sa iyo ang aming mga pangarap at layunin, at kami ay humihingi ng iyong gabay. Naway ang aming mga pagsisikap ay maging makabuluhan at magdulot ng tunay na pagbabago sa aming buhay at sa buhay ng iba. Sa bawat pagkakataon na kami ay nagtitipon, naway mapuno ang aming mga puso ng pag-asa at pagmamahal. Kayo ang aming inspirasyon at lakas, at sa iyo kami ay umasa. Ipinapanalangin namin ang iyong patnubay sa lahat ng aming mga hakbang. Naway magpatuloy ang iyong mga biyaya na dumaloy sa aming buhay at sana ay maging liwanag kami sa mundong ito. O Diyos na makapangyarihan, sa bawat paglipas ng araw, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pag-asa at pasasalamat. Sa aming mga panalangin, kami ay naglalagak ng aming mga pangarap, mga takot at mga pagdududa. Naway patuloy mo kaming bigyan ng lakas upang harapin ang mga pagsubok na dumating sa aming landa. Sa bawat hamon na aming nararanasan, tulungan mo kaming makita ang mga oportunidad na nagtatago sa likod ng mga ito.
At naway matutunan naming yakapin ang mga ito bilang mga hakbang patungo sa aming mga layuni. Panginoon, sa mga oras na kami ay napapagod at nawawalan ng pag-asa, ipaalala mo sa amin ang mga pagkakataon na kami ay iyong tinulunga. Ang mga alaala ng iyong mga biyaya at mga pagkakataon ng tagumpay ay nagsisilbing liwanag sa aming mga madidilim na sandal. Naway ang mga ito ay magbigay ng inspirasyon sa amin upang ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging matatag ang aming pananampalataya sa iyong mga plano para sa amin. Kami ay humihiling na bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan ang mga aral na dala ng buhay. Sa mga pagkakataong kami ay nagkakamali, tulungan mo kaming matuto at umangat muli. Naway maging bukas ang aming mga puso at isipan sa mga bagong ideya at pananaw na magdadala sa amin sa mas maganda at mas maliwanag na kinabukasan. Ipinapanalangin namin na sa bawat hakbang na aming gagawin, makikita ang iyong mga palatandaan na nagudyok sa amin na magpatuloy. Maging sa mga oras ng pagsubok, naway huwag kaming mawalan ng pag-asa. Sa halip, itaas ang aming mga mata sa iyo at magkaroon ng tiwala na ikaw ay laging naririyan para sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan at nagdududa, ipaalala mo sa amin ang iyong mga salita na nagbibigay ng lakas at kapayapaan. Naway sa aming mga panalangin, matutunan naming mas maging mapagpasalamat sa mga simpleng bagay na madalas naming nalilimutan. Panginoon, ang aming mga pamilya, kaibigan at komunidad ay aming ipinapanalangin. Naway pagpalain mo sila at bigyan ng lakas sa kanilang mga laban sa buhay. Tulungan mo kaming maging mga kasangkapan ng iyong pagmamahal sa kanila. Naway sa aming mga salita at gawa, makapagbigay kami ng inspirasyon at pag-asa sa iba. Ipinapanalangin namin na sa aming mga interaksyon, magpatuloy ang pagdami ng pagmamahalan at pagtutulungan sa aming paligid. Sa bawat pagkakataon na kami ay nagtitipon, naway ang aming mga puso ay mapuno ng pagkakaisa at pagkakaintindihan. Ikaw ang nagugnay sa amin at sa iyo kami ay nagiging mas matata. Ipinapanalangin namin na ang aming samahan ay magbigay din sa halaga ng pagkakaibigan, pagmamahalan at pagtutulungan. Naway sa aming mga pagsasama, madalas naming maramdaman ang iyong presensya at gabay. Panginoon, sa aming paglalakbay, naway huwag kaming mawalan ng pananampalataya sa aming mga pangarap. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging matatag kami sa aming mga layunin at hindi matitinag sa mga pagsubok na darating. Kami ay nagtitiwala sa iyong kabutihan at sa iyong mga plano para sa amin. Naway patuloy na dumaloy ang iyong mga biyaya sa aming buhay at sana ay maging ilaw kami sa mundong ito. Sa huli, aming Diyos, kami ay nagpasalamat sa iyong walang hanggan at walang kondisyong pagmamahal. Naway patuloy mo kaming bigyan ng lakas, inspirasyon at pag-asa sa bawat araw. Ipinapanalangin namin na ang aming mga buhay ay maging patunay ng iyong kabutihan at katapatan. Sa iyong mga kamay, isinusyong namin ang aming mga pangarap, mga plano at ang aming mga puso. Naway ang aming paglalakbay ay maging makabuluhan at magdulot ng tunay na pagbabago sa aming buhay at sa buhay ng iba. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating devotional ngayon. Ang ating pagninilay-nilay tungkol sa panalangin ng pasasalamat ay hindi lamang isang simpleng aktibidad. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya at buhay. Sa mga oras ng pagsubok at tagumpay, ang pasasalamat ay nagbibigay liwanag sa ating landas at nagugnay sa atin sa ating manlilikha. Sa ating paglalakbay, mahalaga na mapanatili ang isang puso ng pasasalamat, hindi lamang sa mga bagay na magaganda at positibo, kundi pati na rin sa mga hamon na dumarating sa ating buhay. Ang mga pagsubok ay madalas na nagdadala sa atin sa mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa ating relasyon sa Diyos. Kaya naman, sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, isama natin ang ating pasasalamat sa mga biyayang natamo at sa mga aral na natutunan.
Habang tayo ay naglalakad sa landas ng pananampalataya, huwag nating kalimutan ang halaga ng pagkakaroon ng isang matatag na komunidad. Ang ating mga kapatid sa pananampalataya ay mahalagang bahagi ng ating pagunlad. Isang paalala na sa bawat hakbang natin patungo sa kaunlaran, may mga tao tayong kasama na handang sumuporta, makinig, at magdasal kasama natin. Magsimula tayo maging inspirasyon sa isa't isa at ipakita ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga gaw. Kaya naman, sa mga susunod na araw, hamunin natin ang ating mga sarili na patuloy na magpasalamat. Hindi lamang sa mga magagandang bagay kundi pati na rin sa mga pagkakataong nagiging daan ito sa atin upang lumag. Isama natin sa ating mga panalangin ang ating mga pangarap at layunin at pagtiwalaan na ang Diyos ay may plano para sa ating. Ang ating mga pangarap ay hindi lamang para sa atin, kundi para din sa ating komunidad at sa mundo. Huwag kalimutang i-share ang mga biyayang natamo at ang mga kwento ng tagumpay sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ang mga simpleng kwentong ito ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba at magpalakas sa kanilang pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagkukwento ng mga kabutihan ng Diyos, tayo rin ay nagiging mga saksi ng Kanyang pagmamahal at kabutihan sa ating mga buha. Sa pagtatapos ng ating devotional, ais kong anyayahan kayong magpatuloy sa ating komunidad. Mag-subscribe sa ating channel upang maging updated sa mga susunod na devotional at mga mensahe ng inspirasyon. I-like ang video na ito at i-share ito sa inyong mga kaibigan. Ang bawat pag-share ay isang hakbang tungo sa pagpapalaganap ng liwanag at pag-asa sa iba. Kaya't sama-sama tayong ipagpatuloy ang ating paglalakbay na puno ng pasasalamat at pananampalataya. Magpatuloy tayong lumago sa ating relasyon sa Diyos at sa ating mga kapwa. Patuloy tayong magdasal, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para din sa ating komunidad. Sa bawat panalangin at pasasalamat, naway ating maramdaman ang presensya ng Diyos sa ating buhay at ang Kanyang mga biyayang walang hanggan. Naway pagpalain tayo ng Diyos sa ating mga susunod na hakbang at patuloy tayong maging ilaw sa mundong ito. Hanggang sa muli, naway ang inyong puso ay mapuno ng pasasalamat at pag-asa. Mag-ingat kayo at patuloy na magtiwala sa Diyos. Salamat sa inyong pakikinig at naway magpatuloy tayong magdasal at magpasalamat sa mga araw na darating.